Good morning sa inyong lahat dyan sa KYMC at sa mga nanonood sa atin online. And welcome ulit sa ating Sunday service ngayong araw na ito. So ngayong araw ay mapag-usapan natin sa aklat ng Samuel, 1 Samuel again, chapter 15, verse 22 hanggang 23. So kung meron kayong Bible, samahan ninyo akong basahin sa talatang ito ng 1 Samuel chapter 15, verse 22 to 23. So ito sabi sa verse 22. Sinabi ni Samuel kay Saul, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hahin kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit na sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pagkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli po ngayong oras na ito, Ama, ay hinihiling namin, Panginoon, ang iyong presensya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang unang kumilos sa mga unang mananampalataya mo, Panginoon, sa Book of Acts, na siya ring hinihiling namin ngayon, Panginoon, na kumilos sa mga nakikinig ngayon sa simbahang ito, Panginoon, sa online, Panginoon, at maging sa pagpapahayag, Panginoon. Ito ang buong kumilos sa amin, buong kapangyarihang kumilos sa amin, pang maunawaan namin ang iyong mga salita. Nang sa gayon, Ama, maligtas kami sa mga, at malayo kami, Panginoon, sa mga bagay na umaagaw, Panginoon, ng yung mga salita sa aming buhay, Panginoon. At sa pamamagitan ng pakikinig, ma-renew palagi, Panginoon, ng aming pananampalataya. Mapalakas palagi, Panginoon, ng aming pananampalataya. Manumbalik kami sa iyo, lumalim pa kami sa iyo, magtiwala pa kami sa iyo, maging totoo kami sa iyo, Panginoon. At hindi namin pasinungalingan ang aming mga sarili. Base lamang sa aming mga sariling kakayahan. Sa gawaing ito, Ama, ikaw lang nawa ang mapupurihan, maitaas, madakila, at mas pasalamatan. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, tungayin ulit natin yung ating topic nitong mga araw na ito na sunod-sunod. So, sabi ko nga doon sa panamagat natin, they asked for a king. Naghingi sila ng hari. Ang bayan ng Israel ay naghingi ng hari kay Yahweh. So, last Sunday, napag-usapan natin nga itong si Hannah na nanalangin kay Yahweh at kung paanong dumating sa panahon na itong mga Israelita ay humiling ng hari at yung mga kondisyon ni Yahweh sa kanila, bagamat hindi naman dahil ito yung sinabi ni Yahweh, kundi kondisyon talaga ang mga bagay na ito kapag ang isang bayan ay nagtalaga ng hari. Diba? Kumbaga mga batas na kakakibat ng pagkakaroon ng isang pamahalaan. Or sa panahong ito, tinatawag na monarch, diba? Dahil may iba't ibang klase tayo ng government. Sa Pilipinas, meron tayong democratic government. Sa ibang mga bansa, merong monarch government. Pag sinabing monarch, pinamumunuan sila ng hari or ng reyna. Ito yung nagdidesisyon. Yung iba naman, merong mga parliamentary government kung saan pinamumunuan sila ng mga prime minister. Meron din namang communist government na yung meron lang isang prime minister and siya yung nagiging dictator ng lahat ng mangyayari sa bansa. Isang tao ang nag-iisip ng lahat ng desisyon sa bansa, kasama yung mga taong itinatalaga niya. So, yan yung mga klase ng pamunuan. Pero sabi ko nga, ang kalagahan niyan, ang mga bayang, mga tao sa isang bansa ay kailangan suportahan ang kanilang pamahalaan at ito nga yung tinutukoy ni Yahweh sa kanila na mangyayari kapag humiling sila ng hari. So, kasama yun sa mga kondisyon. Diba? Kagaya na rin ng
sa buhay natin, di ba? Kapag maging sa simbahan, di ba? Kapag nagbuo tayo ng simbahan, isa yan sa mga kondisyon. Pag nagbuo tayo ng organisasyon, isa yan sa mga kondisyon. Hindi pwedeng isasaalang-alang lang lahat sa let's say, sa isang tao, yung lahat ng pangangailangan ng bansa, tapos siya yung magpo-provide. So, yung mga tao may obligasyon. Kaya nga yung government merong tinatawag na tax, kung saan yung mga tao ay obligadong magbayad ng tax sa ayaw nila at sa gusto. So, ngayon ay humiling ng hari itong mga Israelita. Sabi sa 1 Samuel chapter 8, verse 1 to 10, nung nabasa natin last Sunday, nang matanda na si Samuel, itong si Prophet Samuel na buhay niya mula pagkabata ay ginamit na siya ng Diyos. Siya yung anak ni Hana, na hiniling ni Hana kay Yahweh. Ginawa niyang mga hukom, mga judge ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Pero hindi lahat ng tao nagiging kasing tapat niya. Kaya nga ang panganay niya ay si Joel, ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging kagahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. So normal na nangyayari. Hindi ko sinasabing normal gawin, pero ito yung normal na nangyayari sa tao. Kapag ang tao ay nakakalimot or nagkakaroon ng pagiging makasarili, di ba? Ito yung mga normal na nangyayari. Kaya nga, expect na ni Samuel na kapag itong mga Israelita ay humiling ng hari, wala naman pinagkaiba. Dahil yung puso ng magiging hari nila is hindi ganun sa puso ng Diyos na meron sila. So maraming mas mag-i-struggle ang bansa kapag dumepende sila sa isang tao na gagawin nilang hari kaysa sa Diyos na tunay nilang hari. Kaya't sabi ng mga tao sa kanya, matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo hindi sumusunod sa inyong mga yapak, kaya't ipili ninyo kami ng haring mamumuno sa amin tulad ng ibang bansa. So dito sa panahon na ito, dahil sa dami na nang nagdaan, wala na sila Joshua, wala na yung mga naunang propeta ni Yahweh or yung mga unang tao nakaranas nung time na hinati ni Moses yung dagat. Nagsitanda na sila or yumao na sila, nandito na sila sa next generation. So ano ibig sabihin? Madalas yung tao nakakalimot na, di ba? Madami nang nagdaan, pati sila Samson and sila Gideon, yung mga ginamit ng Diyos sa Bible, mga nagsipagdaan na dyan sa panahon na yan. And yung mga tao tuloy na nakalimot sa mga ginawa ni Yahweh para sa kanila. So makikita nyo dito na ang tinutukoy ko dito, yung bayan ng Israel papunta sa ibang direksyon, di ba? Ito yung gusto kong matutunan nyo dito, yung paglalakbay natin dito sa mga sitwasyon na to, kung paano napupunta na sa ibang direksyon yung kaisipan ng bayan ng Israel. So imagine for example, sabi nila dito, kaya tipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. So, nagkaroon na sila ng comparison. Ibig sabihin, nagkaroon na sila na-convince na yung isip nila na yung in order para magkaroon sila ng isang matatag na bansa, kailangan nilang gumaya sa mga bansang katabi nila na nakikita nila kung paano pinamumunuan. Di ba? Nagkakaroon na sila ng reference sa sariling pananaw kung ano yung inaakala nilang tama. Nakukuha ninyo yung point ko. Na habang tumatagal, ito yung nagiging dahilan kung bakit naiisang tabi yung nais ni Yahweh at nananaig yung nais ng bayan ng Israel. Ganyan tayo, di ba? Ganyan ang tao eh. Mas nananaig yung alam mo, mas nawawala yung sa Diyos. Mas marami kang natututunan na kukumpara yung or na-learn sa iba na isasantabi yun talagang sa Diyos lamang. So kagaya nga ng mga Israelites dito na nag-umpisa yung malalaking changes
sa bayan ng Israel. Umabot ito hanggang sa panahon ni Jesus Christ. So, syempre, sa mga susunod na mapag-aaralan natin, makita natin dyan, kapag naisip nila na maging reference yung ibang bansa, so bukas makalawa, meron na rin silang alliances sa ibang mga bansa. Di ba? Parang in order para maging matatag yung bansa mo, di ba? Kaya ng mundo ngayon, may United Nations, merong mga Southeast Asian country, Middle East country, Europe, EU, di ba? Ewan ko kung naiintindihan yung mga yan sa history ninyo nung second year high school kayo, napag-aralan nyo yan. Dapat alam nyo yan. So, merong United States, di ba? Merong United Kingdom. Yan yung mga kaharian na in order na mapatatag yung kanilang mga bansa, nakikipagkasundo sila sa mga bansa sa paligid nila. Di ba? So, ang tanong, is it a good thing sa bayan ng Israel na gawin yan? Di ba? Yung mga bagay na yan. So, ngayon, tunghayan muna natin itong pinakaunang hari na itinalaga ng Diyos sa bayan ng Israel. So, si Saul, ang pinakaunang hari na pinili ng Diyos at inanoint ng Diyos para mamuno sa bayan ng Israel. So, kinausap ni Samuel si Yahweh, sabi niya, nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao kahit nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ng sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari. So sinunod nga ni Samuel yon, and pinakita sa kanya ni Yahweh kung sino yung kanyang gagawing hari. So si Samuel at saka si Saul ay pinagtagpo niya, kung saan sa istorya na ito, mga bandang sa 1 Samuel chapter 10, kung saan may nawalang baka sa pamilya ni Saul, at hinanap nila ito at hindi nila matagpuan. At dahil sa pagkakataong ito, nagtagpo si Samuel at si Saul. And inanoint nga ni Samuel si Saul bilang kanilang magiging hari. At pinakitaan siya ng mga kababalaghan, kagaya ng nung napapunta siya sa mga tabi ng mga propeta, ay nag-prophesy din siya na kagaya ng mga propeta. Binless siya ng Diyos, ginabayan siya ni Yahweh, hanggang sa tinawag ni Samuel yung lahat ng bayan sa Israel at nagbotohan sila. Diba? Meron silang, hindi ito yung botohan na, anong tawag doon? Hindi ito yung botohan na kung sino magiging hari. Ito yung botohan na meron, para silang nagtotoss coin na kung saan nadidivide hanggang paunti ng paunti hanggang malaman nila kung sino yung pinili ni Yahweh na nakuha ninyo. So kung meron 12 tribes sa Israel, divided by 2, so either nando sa 6th tribe or nando sa isa pang 6th tribe. Pag nanalo yung 6th tribe, di-divide na nila ulit sa dalawa, mahati na naman, parang toss coin uli. Then, sa tatlong tribe or sa pangatlong tribe, pag nanalo na naman yung 3 tribe, di-divide na naman sa dalawa hanggang lumiit ng lumiit. Yung kung kanino, hanggang sa lumiit ng lumiit, hanggang malaman nila kung na kanino yung blessing ni Yahweh, kung sino yung kanilang magiging hari. Hanggang napunta ngayon kay Saul. And sa mga sumunod na talata, makikita natin kung paano pinagwawagi ni Yahweh si Saul bilang hari. Sabi sa 1 Samuel 14:47, sa panahon ng paghahari ni Saul sa Israel, nakalaban niya ang lahat niyang mga kaaway sa magkabila-kabilang panig. Ito'y ang mga Moabita, Ammonites, Edomites, Sobita at mga Philistine. Nagtagumpay siya saan man siya mapalaban. So,
Yung time na yun, dahil nga inanoint ng Diyos si Yahweh, saan man siya makapagdigma ay nagtatagumpay siya. Pero ito yung mga highlight ng topic natin ngayon kay Saul. Si Saul ay may mga sariling kasalanan or kamalian sa buhay or mga bagay na sa sarili niya na hindi nagustuhan ng Diyos sa kanya. So mula na maging hari si Saul, sabi dito sa binasa natin kanina, 1 Samuel 15 verse 22 to 23, sinabi ni Samuel sa kanya, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh, sabi ni Samuel, kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ano ba nangyari nung time na ito? So, si Saul ay nakipagdigma. Kung mapag-aaralan ninyo yung history na ito, si Saul ay unang inanoint ng Diyos bago si David. So, napakita natin na kay David, sa lahi ni David, doon nagmula yung Messiah. Pero bago pa yun nangyari, binigay na ni Lord kay Saul, yung sanang lahi na yon na pagmumulan ng Messiah. Nandun yun sa chapter 13 ng 1 Samuel. Magiging hari yung kanyang henerasyon habang buhay. Pero may isa siyang task na kailangang gawin. Lubusan ng ibibigay sa kanya ni Yahweh yung mga Amalekites na pinaka number 1 nilang kalaban. So, simple lang ang utos sa kanya ni Yahweh na na inutos niya sa pamamagitan ni Samuel. Sabi ni Samuel sa kanya, lusubin niyo yung mga Amalekites, ibinigay na ni Yahweh sa inyo sila, and wala kayong ititirang buhay, maging yung kanilang mga alagang hayop ay hindi nyo ititira. Pero sabi ko nga kanina, dahil nga tuso ang tao, or minsan ng mga tao, mas marami tayong naiisip na parang akala natin mas tama, akala natin mas mapiplease si Yahweh, akala natin mas matuwid dun sa kagustuhan na nais niya, parang mas nahigitan mo pa, di ba? Parang ginawa mo, ito lang yung requirement, pero parang sa tingin mo, ginawan mo pa ng mas higit. So, ginawa ni Saul, nilusob niya yung mga Amalekites, instead na patayin yung mga baka, yung mga tupa, pinili ni Saul, yung mga pinakamatataba nilang tupa, pinakamatataba nilang baka, upang maging sakripisyo o alay sa gagawin nilang paghahandog kay Yahweh. Pangalawa, sinabi ni Samuel sa kanya, pagkatapos mo magwagi sa labanan, hintayin mo ko at sabay tayong maghahandog kay Yahweh. Si Samuel ang mangunguna sa paghahandog kay Yahweh. Pero nung nangyari, ipinush si Saul ng mga tao na ikaw na maghandog. Di ba? Parang nape-persuade siya ng mga tao. Siyempre, madalas, sabi ko nga, yung mga perspective ng tao, masyadong limitado, na minsan kung ano yung nakikita natin sa marami, ginagawa nating approval sa tama nating akala natin tamang gagawin natin. Kaya napaka-importante ng pag-iingat, napaka-importante ng obedience, mga kapatid. Yan yung naging failure ni Saul sa bagay na ito. Yung obedience, disobedience. Hindi siya disobedient, hindi disobedient si Saul dahil matigas yung ulo niya, or dahil ayaw niyang sumunod, or dahil mahirap sundin yung pinapagawa ni Yahweh sa kanya. Disobedient si Saul
Dahil yung nais niyang gawin, kahit hindi naman mahirap yung pinapagawa ni Yahweh sa kanya, yung nais niyang gawin, yun yung gusto niyang sundin. Bakit ganun mga kapatid? Larawan niyan na nagpapakita na si Saul ay walang relationship kay Yahweh. Si Saul ay hindi kumikilala kay Yahweh. Di ba? Compared kay David na napatumba si Goliath. Na buong meron lang siya tiwala kay Yahweh, pero natumba si Goliath. Pero si Saul, kahit na anong ipakita ni Yahweh sa kanya, hindi niya kinikilala si Yahweh na mas higit sa buhay niya. Yan si Saul. Mas kinikilala niya yung sarili niya na mas higit. Kaya nga, anong kahalagahan ng mga sakripisyo? Anong kahalagahan ng mga ginawa niyang pakikipagdigma? Anong kahalagahan yung nagwagi siya dun sa laban sa mga Amalekites? Kung hindi naman siya sumunod, di ba? Magsilbing lesson ito sa buhay natin, di ba? Kung marami tayong effort na ginagawa, marami tayong sacrifices na ginagawa, pero isa lang yung hindi natin kayang gawin, yung sumunod, anong kahalagahan ng mga sacrifices na yun? Di ba? Minsan yung mga sacrifices na bunga ng sarili nating gusto, kagaya ni Saul, bunga ng sarili nating nakikitang mas tama, na nagbabaliwala dun sa dapat nating sundin or humihigit dun sa dapat nating sundin. Ibig sabihin lang, ang gusto ni Saul, siya yung masunod at hindi si Yahweh. Maging si Yahweh, maging palamuti lang sa buhay niya, maging tagapagbigay lang ng tagumpay sa laban niya, pero siya yung masusunod at maybe siya yung maparangalan. So bukod pa dun, makikita natin dito na si Saul, sa halip na patayin niya yung hari ng mga Amalekites, ay tinangay niya si Haring Agag, di ba? Si Haring Agag. Tinangay niya at inalipin niya at dinala niya dun sa bayan nila. Ginapos niya at ginawa niyang display. So hindi yun bagay na pinag-utos sa kanya ni Yahweh. Di ba? Ang hirap mangyari na si Yahweh pagtagumpayin yung isang taong alam niyang walang kakayahang walang pagsunod sa kanya, or walang interest sumunod sa kanya, or taong susunod din lang yung gusto niyang mangyari. Di ba? Nakikita niyo yung posisyon ni Yahweh dito, tsaka yung posisyon ni Saul. Nagtagumpay siya. Nagwagi sila sa laban ng mga Amalekites. Okay na sana di ba? Parang wala namang problema Parang si Yahweh lang yung may problema, di ba? Pero hindi yun yung nais ni Yahweh dito. Ang nais ni Yahweh dito yung pagsunod. Di ba? Hindi niya ihinintay si Samuel para maghandog. Ang ginawa niya, yung mga inuwi nilang baka, inuwi nilang magagandang tupa, akala niya mas makaka-please kay Yahweh, siya yung mismong nanguna ng handog. Anong larawan nun, mga kapatid, di ba? Minsan, yun yung larawan na, pwede kang mas ma-praise ng mga tao, di ba? Makikihati pa ba si Samuel sa pagpupunyagi? Makikihati pa ba si Saul para si Yahweh para magpunyagi sila? Bakit hindi na lang si Saul yung mag-alay ng hayop doon at siya lang makita ng mga tao, siya lang itanghal ng mga tao, siya lang itaas ng mga tao? Di ba? So parang gagawin mo yon out from many desires sa puso ni Saul na lumalabas. There is no Yahweh sa heart niya. So, isang taong walang pagkilala kay Yahweh. So, ito nga, yung kinahihinatnan ng isang bansa or ng Israel na humiling magkaroon ng hari. At mula noon, sinabi ni Samuel sa kanya, ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam, sabi niya. Tignan niyo mga kapatid kung paanong kinumpara ni Samuel sa pangkukulam yung kasalanan ng pagsuway. Yung kasalanan ng pangkukulam, necromancer, matindi yun. Di ba? Or witchcraft, matindi yun. Hindi yun basta-basta lang simple na natututunan. Pinag-aaralan yun. Pero kinumpara, inilan tulad sa hindi pagsunod.
At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, na para kang sumasamba sa sarili mo. Parang kahit anong gawin ni Yahweh dyan, palamuti lang si Yahweh, ang kailangan lang ni Yahweh, pagtagumpayin ka, yun lang siya, yun lang kabuluhan niya sa bagay na ito. Sa lahat ng nangyayari sa bayan ng Israel, yun lang ang binigay mong kabuluhan kay Yahweh. Hindi pagsunod, hindi si Yahweh yung mapapuri, hindi si Yahweh yung may taas. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Kaya nga, at that time, yung sanang lahi na pagmumula ni Jesus Christ ay nawala sa lahi ni Saul at napunta sa sumunod na hari. Sabi nga kay David, the man after God's own heart is David. So nagmula sa lahi ni David, King David, di ba? So matapos 'yon, so ito sa mga number one example na ito sa mga number one example, si Saul na pinakaunang hari ng Israel, kung paano siya nag-fail. So ito yung mga kasalanan ni Saul. Ito yung mga bagay na meron siya. So una, sabi ko nga kanina, disobedience. Disobedience siya sa Diyos, hindi dahil mahirap sundin yung mga kautusan ng Diyos sa kanya, kundi mas susundin niya yung gusto niyang mangyari. Mas hihigitan niya na minsan akala niya hinihigitan niya, pero hindi yun bunga ng pagsunod. Bunga yun ng sarili mong gusto. Bunga yun ng sarili mong mas higit ka di ba? Ganun ng tao kapag mas higit ka sa kaisipan mo, mas higit yung naiisip mo kaysa sa naiisip ng iba. So kung pag ganun, nagiging mas nananaig sa kanya yung gusto niyang gawin kaysa doon sa dapat niyang sundin. So meron din siyang pride. Nang tananggal ni Samuel sa kanya yung pagiging hari, alam niyo yan. Sabi ni Saul sa kanya, sumagot si Saul, sabi sa 1 Samuel chapter 15, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito'y ipinapakiusap ko sa iyo. Bigyan mo ako kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Diba? Parang nagkasala ka na sa harapan ni Yahweh. Imbis na repentance yung gawin mo, ang una mo pang inatupag, yung ma-please mo pa rin yung pagtingin sa'yo ng mga ng buong bayan ng Israel. Diba? Repentance ang hinihingi ng Diyos sa kanya. Malay ba natin, kung siya'y nag-repent, pinatawad siya. Pero dahil hindi nagbago yung puso niya, pinatunayan lang dito na ang interest pa rin niya, ma-please yung bayan ng Israel. Parang purihin siya ng bayan ng Israel. Tinanggalan ka na ng karapatang maging hari, pero ayaw mo pa rin bitawan. Kaya nga, di ba, ang dami nangyari. Hindi siya tumigil para patayin si David. Nang nalaman niya na si David na yung susunod na magiging hari, hindi siya tumigil, hindi siya bumaba sa trono, hindi niya iniwan yung kinauupuan niya na si Yahweh ang naglagay sa kanya doon. Diba? Yan ang pasikot-sikot ng buhay ng tao. Minsan, hindi natin kayang bitawan yung pride, di ba? Yung kasalanan ni Saul dito, hindi natin kayang bitawan yung pride nung kinatatayuan natin. Kagaya ni Saul na walang ibang solusyon para matapos yung lahat ng problema niya. Instead na repentance, kundi mapatay si David, mapagtakpan. Mawala sa landas niya yung hadlang sa kanyang trono, sa kanyang kasalanan. Walang repentance, hindi doon yung kanyang isip. Sabi niya, bigyan mo ako kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh sa iyong Diyos. Diba? Parang mapakita pa sa tao na ganito siya, ganyan siya. So, isa sa mga kasalanan niya, madali siyang sumunod sa ikaka-please ng tao at ng marami. So, mas gusto niyang i-please yung mga tao, mas takot siya sa mga tao, sa sasabihin ng mga tao, kaysa sa
kalooban ni Yahweh. Sabi sa 1 Samuel 15:24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ano yung kagustuhan nila? Iuwi yung mga hayop na dapat na binalaan sila ni Yahweh na patay. Sinabihan sila ni Yahweh na patay. So isa pa, pagsisinungaling ang kalakip ng mga ganitong disobedience, di ba? So lagi yung may kakambal na pagsisinungaling. Nang matagpuan nang mamit ni Samuel, nang una silang magkita, si Samuel at saka si Saul, pagkatapos nung digmaan sa Amalekites, sabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Yan ang number 1. Sinabi ni Saul kay Samuel. Sumagot ulit si Saul, sabi niya, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip, inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Akala niya matutuwa si Samuel dun sa kanyang ginawa. Pinatunayan lang niya kung gaano siya ka-disobedient dahil sa sarili niyang nais against dun sa nais ipagawa ni Yahweh sa kanya. So, meron ang isa pa sa mga pagkakamali ni Yahweh, meron siyang ni Saul, meron siyang unbelief sa Diyos. Mataas ang tingin sa sarili na dahilan bakit hindi niya totoong nakilala si Yahweh. So, dahil mataas nga yung tingin niya sa sarili niya. Sabi ni Samuel sa kanina sa 1 Samuel 15 verse 17, sinabi ni Samuel noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. So, naging mataas yung tingin ni Saul sa sarili niya. Hindi dahil in-anoint siya ni Yahweh, kundi dahil sa posisyon na nakamtan niya, na itinatanghal siya ng mga tao. Sa bandang huli, sa the end ng story ni Saul, namatay siya sa kamay ng mga Filisteo, ng mga Philistine, sa kakahanap niya kay David upang tugisin at mapatay si David. So, yun yung naging ending ng istorya ni Saul. Merong pang parte dyan na hindi niya na naintindihan yung sitwasyon. Naghanap siya ng necromancer, di ba? Parang imbis na si Yahweh. Repentance lang naman talaga yung hinihiling sa kanya. Imbis na gawin niya yun, pumunta siya sa isang necromancer. Sinabi niya doon sa necromancer na tawagin mo si Samuel. May nais akong itanong kay Samuel. Hindi ko maintindihan yung sitwasyon ko. Kailangan ko si Samuel para mapaking. Patay na si Samuel. Kailangan niya pang tawagin yung kaluluwa ni Samuel na hindi niya alam kung si Samuel ba yung nakausap niya doon. Ang sinabi sa kanya nung nakausap niya, mamamatay siya. Hindi yan. Sa kamay ng mga Pilisteo. Meron pang parte dyan na si David nagtago sa mga Pariseo. Sa lugar ng mga Pariseo. Walang umamin sa mga Pariseo na nandun si David. Nang malaman ni Saul na nagtatago doon si David at nakatakas siya, ang ginawa ni Saul, pinapatay niya lahat ng mga Pariseo at that time. Di ba? Yung unrepentance, unbelief, disobedience, at saka self-pride or masyadong mataas yung paningin sa sarili. Yan yung lahat nagiging dulot sa nakabulagan sa isang tao. So, nagkakaroon ng matinding disobedience. And talagang humahantong lahat para takpan yung sarili. So, bukod pa dyan, siyempre, kung i-realize natin yung nangyari sa mga sitwasyon ni Saul, andyan din yung kanyang pamilya, maybe yung kanyang asawa ay nasusulsulan din siya, yung kanyang mga kasamang mandirigma ay nasusulsulan din siya. So, maraming factor na nagiging reason kung paano nag-iisip ng masama si Saul ng paulit-ulit. So,
So today, hope may natutunan kayo sa buhay ni Saul and nice kung tunghayan natin itong mga istorya na ito hanggang sa maunawaan natin yung mga nangyari sa panahon ng mga Israelita. So, at last, gusto ko ulit basahin sa inyo yung prayer ni Hannah, di ba? Na laging nagre-remind sa atin kung sino si Yahweh sa buhay nila. So sa 1 Samuel 2 verse 1 to 10 sabi nila, so ganito ang naging panalangin ni Hannah. Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway, ngayoy aking pinagtatawanan. Sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad, walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Kaya't ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita. Nagsilang ng 7 ang dating baog at ang maraming anak ngayoy nalulungkot. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Maaari mo kaming pagyamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapapadakila mo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mahihahanay mo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampaslupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masama ay isasadlak sa karimlan. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo, manginginig sa takot. Kapag pinapadagundong mo ang mga kulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hari mong hinirang. Manalangin tayo. Manamin sa langit, salamat po Panginoon sa mga salita, Panginoon, na patuloy mong pinapaunawa sa amin, Ama. Na ang mga bagay na ito, Panginoon, ay magsilbing kaalaman sa amin, hindi lang sa mga nagdaang panahon, kundi sa kasalukuyang panahon, Ama, na mga nangyayari sa aming paligid, mga bagay na kinahihinatnan ng tao, na maging kami, Panginoon, ay paulit-ulit din namin ginagawa. Paulit-ulit kami sa mga kasalanan na ito, Ama, sa mga kasamaan na ito, na hindi din namin nare-realize sa aming mga sarili. Yung aming mga pagkukulang sa iyo, yung aming mga kasalanan, kailangan naming i-repent, Panginoon. Kailangan naming pagsisihan at kailangan naming talikuran. Ama, wag mo nawang hayaang maging matigas yung aming mga puso, na dahil sa tigas ng aming mga puso, hindi ka namin makilala. Hindi namin malaman na ikaw yung nagsasalita sa amin. Hindi namin malaman na ikaw yung nagsasabing tumalikod kami sa mga kasalanan naming patuloy na ginagawa, Panginoon. Panginoon, ibaba mo kami, Ama, sa aming mga pagmamataas. Burahin mo, Panginoon, kung meron kaming mga kaalaman na malayo sa iyong kalooban, Panginoon. Alisin mo ito sa amin at patunayan mo na mali kami, Panginoon. At ikaw lang ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng tamang landas sa buhay. Hindi yung sarili naming pamamaraan, kundi yung pamamaraan mo, Panginoon. Ang siya lang mangyari, ang siya lang matupad. Dahil ito lang yung may tunay na kaligayahan, tunay na kaligtasan, tunay na katagumpayan, Panginoon, at lahat ng sarili naming gawa ay nagbubunga lang ng sarili naming pagmamataas at sarili naming pagmamalaki, Panginoon. At mga bagay na pagkakaroon ng makasariling puso, Panginoon. Panginoon, pagharian mo nawa kami sa aming buhay at ilayo kami sa mga makasariling bagay, Panginoon, na itinatanim namin sa aming mga sariling kaisipan at puso. Dahilan kung bakit hindi ikaw, Panginoon, ang naitataas kagaya kay Saul, Panginoon. Hindi ikaw ang sinasamba, Panginoon, kagaya sa mga ginagawa ni Saul, Panginoon. Lord,
Daigin mo, Panginoon, ang aming mga pride, Panginoon. Daigin mo, Panginoon, ang aming mga kasinungalingan sa sarili. Daigin mo, Panginoon, ang aming mga kalakasan. Wasakin mo ito, Panginoon, ng lubos. Kahit paakalain namin ang buhay namin ang nawawasak, Panginoon. Kung matatag lang kami dahil sa aming mga sariling kakayahan, Lord, wasakin mo lahat ng ito. At ikaw ang maging pundasyon, Panginoon, ng aming katatagan at pananampalataya. Sa gayon naman, ikaw lang ang maitaas namin, mapapurihan, madakila sa aming mga buhay. Sa araw-araw, Panginoon, na lumalakad kami at tumahayo at nagpapahayag ng iyong mga salita at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Natunay namin itong maranasan, Panginoon. At baguhin kami, Panginoon. Ayusin kami, Panginoon. Ituwid kami, Panginoon, sa mga mali naming pamumuhay. At ang aming buhay, Panginoon, ay isipin namin kung paano namin iahandog sa iyo lahat ng aming mga desisyon, lahat ng aming mga gawa, at lahat ng napiisip naming future para sa aming mga sarili, Panginoon, ay para lang mahandugan ka at mapaglingkuran ka, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Itong aming dalangin, Panginoon, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po'y magsabi ng Amen. So maraming salamat sa inyong lahat. And sunod nito yung ating communion. So see you again next Sunday sa mga nanonood online. And God bless sa inyong lahat. Thank you.